Yo, DJ Serene here. Ready na ba kayo sa kwento na siguradong magpapainit sa araw nyo? Pero sa buhay minsan, may mga bagay na di mo kayang iwasan. Sabi nga, sa bawat galos, may aral. Tara, samahan niyo ako at alamin ang kwento ng isang lalaki na hindi inakala ang mangyayari. Don't forget to like, subscribe at i-hit ang bell para sa more kwento. Let's go! DJ Serene, hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong kwento ko. Pero ito na siguro ang pinaka-wild na mangyayari sa buhay ko. Isang lihim na itinago ko ng matagal, isang kasalanang hindi ko alam kung kailan magbabayad ng hustisya. Pero, ito ang totoo. Ito ang kwento ng buhay ko. Ako si Vince, 25 years old. Lumaki sa marangyang buhay. Hindi sa pagmamayabang pero isa ako sa mga spoiled na anak ng isang big-time businessman. Ang tatay ko? Si Mr. Alfonso Villanueva, isang kilalang negosyante sa mundo ng construction at real estate. Ang dami niyang pera pero halos wala siyang oras sa pamilya. Bata pa lang ako, sanay na akong wala si Papa sa bahay. Business meetings dito, out of the country deals doon, kaya lumaki akong independent. Pero hindi ko ikakaila, naging malapit pa rin ako sa kanya kahit papaano. Pero iba ang naging epekto sa akin ng kakulangan niya sa oras. Hinanap ko ang kakulangan na yun sa ibang bagay. Kotse, babae, barkada. Dahil na rin sa influensya ng mga kaibigan ko, naging car enthusiast ako. Mahilig ako sa mabilis na sasakyan, magagandang modelo, at adrenaline rush ng pagmamaneho. Pero ang lahat ng yon, hindi ko akalain na matitigil dahil sa isang babae. Isang babae na hindi ko dapat pinagnasahan. Si Lorraine. Oh, DJ Serene, ang stepmom ko. Noong una ko siyang nakita, hindi ko akalain na siya na ang ipapakilala sa akin ni Papa bilang bagong asawa niya. 35 years old, pero parang nasa late 20s lang. Maputi, matangkad, balingkinitan, pero malusog sa tamang parte ng katawan. Yung tipong kahit sinong lalaki, kahit sinong tropa ko tititig kapag dumaan. Hindi ko pa siya kilala nun pero nang makita ko siya sa engagement party nila ni Papa, parang gusto kong magreklamo sa Diyos. Bakit ganito? Bakit ang tatay ko ang nakakuha sa isang kagaya niya? Mabait si Lorraine. Sobrang maalaga. Pero sa bawat haplos niya ng pag-aalaga, sa bawat ngiti niya, lalo lang akong lumulubog sa kasalanan ng pagnanasa ko sa kanya. Sinubukan kong pigilan pero paano, DJ Serene? Naging masyado kaming malapit at dito nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat, pero siguro, unti-unti na tong naipon sa loob ko. Ang bawal na pagnanasa, ang init na hindi ko kayang pigilan. Masyado siyang malapit sa akin, masyado siyang maalaga. Isang bagay na hindi ko naranasan mula sa ibang babae. Nagsimula to sa mga simpleng bagay. Isang gabi, habang nasa business trip na naman si Papa, nagkataon na kaming dalawa lang ni Lorraine sa bahay. Habang nanonood kami ng movie sa sala, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Yung paraan ng pagtawa niya, yung paraan ng pagbukas niya ng mga labi niya, parang may kung anong init na nagmumula sa kanya na hindi ko kayang labanan. Vince, okay ka lang? Tanong niya sa akin nang mapansin niyang tahimik ako. Oo naman, Lorraine. Napagod lang siguro ako sa trabaho kanina, sagot ko. Pero ang totoo, hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko. Halika, magpahinga ka muna. Gusto mo ba ng kape o gusto mong i-massage kita? Tanong niya. Ang boses niya malambing at puno ng pag-aalala at doon nagsimula ang unang pagkakataon na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa pagitan ng mga haplos, sa pagitan ng mga titig, may nangyari sa amin ni Lorraine, isang bagay na hindi na namin mababawi pa. Chapter 3.
Ang pagkakasala at sikretong itinago. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ko na alam kung paano ko titingnan si Lorraine. Hindi ko na siya kayang kausapin ng normal. Pero siya, para bang walang nangyari. Parang hindi niya iniinda ang ginawa namin. Vince, gusto mo bang mag-lunch sa labas? Treat ko. Casual niyang tanong isang hapon. Parang gusto kong umiwas, pero alam kong mas magiging kahina-hinala kung gagawin ko yon. Sige Lorraine. Wala naman akong gagawin ngayon. Habang kumakain kami sa isang private na restaurant, hindi ko maiwasang tingnan siya ng matagal. Siya ba talaga ang babaeng kasiping ko nung isang gabi? Siya ba talaga ang dapat kong iwasan pero hindi ko kayang gawin? Vince, gusto kong pag-usapan natin to. Bulong niya. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napatingin ako sa kanya, bumilis ang tibok ng puso ko. Paano na to, DJ Serene? Isang kasalanang unti-unting lumalalim. DJ Serene, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa buhay ko. Wala akong lakas na magtago pa sa sarili ko. Lahat ng nangyayari parang pabilog na lumalala, at kahit alam kong mali, mas lalo akong nahihirapan sa bawat sandaling magkasama kami ni Lorraine. Hindi ko kayang itanggi, mas lumalalim pa ang nangyari sa amin. Ang bawat pagtingin ko sa kanya ay hindi na lang basta pagtingin ng isang anak sa kanyang stepmother. Ang bawat haplos niya, bawat titig, nagiging pagkakataon para maging mas malapit kami sa isa't isa. At alam namin pareho na hindi na kami makakabalik sa dating normal. Isa sa mga gabi na hindi ko makakalimutan, dumating na naman si Papa mula sa business trip. Alam ko ako na lang ang naiwan dito sa bahay at si Lorraine. Pero sa mga susunod na oras, wala na akong balak na umiwas. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Nasa isang buo na kami, isang laban na alam naming bawal, pero kami mismo ang nagtataguyod. Minsan, habang abala si Papa sa kanyang trabaho sa kwarto, nagkaroon kami ni Lorraine ng pagkakataon na magkasama. Ang bawat minuto, bawat segundo na magkasama, kami naging sagot na sa lahat ng mga bagay na hindi ko na kayang iwasan. Vince, sabi ni Lorraine, ang boses niya malambing at puno ng lihim. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Alam mo naman na hindi na ito matitigil, hindi ba? Hinawakan ko ang kamay niya at tinitigan siya. Hindi ko na kayang magtakip-takip. Alam ko na hindi kami makakabalik. At sa mga pagkakataong iyon, parang ang mundo ko ay umiikot lang sa kanya. Masyado akong nalulunod sa bawat sulyap, sa bawat galak na dulot ng pagnanasa. Si Lorraine, walang pakialam sa mga nangyayari. Hindi niya pinapansin ang pagiging mali ng lahat ng ito. Ang nakikita ko sa kanya ay pareho lang. Ang mga mata niyang puno ng kasiyahan, hindi pagsisisi. Dahil sa kanya, hindi ko na kayang magtago ng anumang bagay. Lahat ng galit at libog, nagiging isang laro sa pagitan namin. Hindi ko na tinanong ang sarili ko kung anong mangyayari sa amin. Wala na akong pakialam. Si Lorraine, kahit alam niyang magulo ang sitwasyon, ay patuloy na tinutukso ako at ako rin. Nagiging isang laro ng mga lihim at kasalanan. Ang pagkakaalam ko, bawat pagkakataon, bawat sandali, ay pagkakataon na magkasama kami ng walang pagtigil. Wala na ang mga kasalanan na dapat itago. Nang mga oras na iyon, ang sakit ay wala na. Tanging kasiyahan na lang ang ramdam ko at hindi ko kayang alisin sa isipan ko ang kanyang bawat galak at hiyas. Kapag gabi, madalas kami magkasama. Sa mga gabing iyon, nagiging takaw-pansin ang bawat halakhak namin at ang bawat sandali ng tahimik na usapan ay nagiging hindi na sapat. Hanggang sa mga gabi na kami lang dalawa ang naiwan, alam niyang hindi na kami makakabalik. Hindi ko na kayang magtago.
Nagsimula nang maging sunod-sunod ang mga lihim, at habang ang lahat ng kasalanan ay lumalalim, patuloy kami sa paghahanap ng mas marami pang pagkakataon. Isang pagkakataon na alam namin pareho na hindi na namin kayang tapusin, hindi na namin kayang takasan, nang pumasok na si Papa sa isang araw, para bang ang lahat ng bagay ay nagsimulang magbago. Hindi ko na alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung gaano nakalayo ang narating namin ni Lorraine. Ang alam ko lang, mas lalalim pa ang mga kasalanan namin at walang kinalaman dito ang pagmamahal. Bawal na, pero mas gusto pa namin ang magpatuloy. At hindi ko alam kung kailan kami titigil. TJ Serene, wala na. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas tumitindi ang kasalanan namin ni Lorraine. Hindi ko na siya kayang itago sa puso ko at mas lalo ko nang hindi kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang mga gabing magkasama kami, wala nang ibang naiisip kundi ang init ng bawat haplos, bawat sulyap. Ang mga sandaling iyon, alam ko na hindi ko na kayang itigil. Hindi ko kayang magtago pa. Si Lorraine, kahit alam niyang mali, hindi na rin siya umiwas. Walang alinlangan sa kanya. Pareho kaming nahulog at alam naming hindi na kami makakabalik. Isang gabi habang ang tatay ko ay nasa business trip na naman, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama kami lang ni Lorraine sa bahay. Wala kaming ibang pwedeng gawin kundi ang magtulungan at alam naming pareho na hindi na kami makakabawi pa. Hindi na kami nag-atubili. Tumungo siya sa akin, malapit, halos magkadikit na ang aming mga katawan. Wala nang salita, tanging mga galaw na nagpatuloy sa lahat ng pagkakasala. Vince, sabi niya, ang tinig niya mabigat sa kasalanan at kasiyahan. Walang makakaalam ng mga nangyayari. Ang katawan ko, ang puso ko, lahat ng ito para sa'yo. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Naramdaman ko na lang ang mga labi ni Lorraine at ang init ng katawan niyang dumampi sa aking katawan. Ang mga gabing wala sa isip, ang mga sandaling hindi ko na kayang ilihim ay nagiging mas matindi. Habang ang mga kamay ni Lorraine ay nagsimula na namang maglakbay sa katawan ko, wala akong magawa kundi sumunod. Ang bawat galaw ng aming katawan ay mas lalo pang nagpapaalab sa apoy na hindi na namin kayang patigilin. Vince, bakit pa natin itatago? Tanong niya habang binabaybay ng mga kamay niya ang katawan ko. Wala nang makakaalam. Masarap ang ganitong buhay, bawal, pero ituloy lang. Ang mga salita niyang iyon ay parang sigaw sa akin. Ang init ng mga salitang binanggit niya ay parang mga apoy na walang katapusan, walang awa, walang takot, at wala nang alinlangan. Ang katawan namin ay nagsalita, at hindi na kami pwedeng magtakip-takip pa. Sa bawat segundo kami ay lalapit at lalapit sa isa't isa. Hindi na kami nakontrol. Ang init ng katawan mo, Vince, sabi ni Lorraine, ang mga mata niya puno ng tukso at pananabik. At ako, wala nang ibang naiisip kundi siya. Ang bawat sulyap ng mata, ang bawat haplos ng mga kamay, nagpapaalala sa amin na wala nang atrasan. Isang malalim na hinga ang inilabas ko nang maramdaman ko ang labi ni Lorraine sa aking Wala nang pagkatalo, wala nang takot. Tumalikod kami at nahulog sa isang landas na alam naming hindi na namin kayang iwasan. Ang mga kasalanan namin ay magkasama. Ang aming mga katawan ay magsasalita ng higit pa sa anumang pagtatangka na magtago pa. Hindi na namin kayang itigil ang bawat kislap ng kilig na dulot ng bawat pagdampi ng kamay. Lahat ng takot, lahat ng agam-agam ay naglaho sa init ng bawat sandali. Hanggang sa narinig namin ang tunog ng kotse ni Papa na paparada sa driveway. Nagmadali kaming tumayo, ngunit hindi na kami pareho. Pareho kaming hiningal.
Pareho kaming alam na kahit anong gawin namin, hindi na kami makakabalik sa buhay na dati. Habang nagmamadali kaming mag-ayos, ang mga titig namin ay puno ng lihim. Wala na kaming pakialam kung ano ang mangyayari. Ang bawat sandali ay patuloy na nagiging isang lihim na mas matindi, mas mapanganib. Nasa harap kami ng malaking kalikuan, DJ Serene. Alam namin pareho ni Lorraine na hindi na kami makakabalik sa normal. Ang bawat hakbang namin ay tila isang laro ng apoy. At habang si Papa ay abala sa trabaho, kami naman ay patuloy na lalapit sa isa't isa. Patuloy na magtatago. Patuloy na magpapasiko sa init ng pagkakasala at walang katapusan. DJ Serene, ang kasalanan namin ni Lorraine ay hindi na isang bagay na maitatago, pero imbes na matakot kami, lalong naging matapang ang bawat galaw namin, mas naging delikado, mas naging mapusok. Sa harap ng lahat, para kaming normal na mag-ina, pero sa likod ng mga pinto, sa loob ng 4 na sulok ng bahay na itinayo ni Papa, ang ginagawa namin ni Lorraine ay isang lihim na wala nang makakapigil. Pagkatapos ng huling nangyari sa amin ni Lorraine nung nasa business trip si Papa, akala ko maghuhupa ang init. Akala ko babalik kami sa dati. Pero hindi. Nag-umpisa ito isang gabing umuwi ako galing sa isang car meet. Pagdating ko sa bahay, madilim na ang paligid. Tahimik. Ang akala ko, tulog na si Lorraine. Pero pagpasok ko sa sala, bumungad sa akin ang isang tanawing hindi ko inaasahan. Siya, nakaupo sa sofa, suot ang isang manipis na nightgown. Ang ilaw mula sa lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa kanya, kaya't kitang-kita ko ang bawat kurbada ng katawan niya. "Lati ka na umuwi sabi niya, habang unti-unting iniikot ang hawak niyang baso ng alak. "Nag-enjoy ka ba? Napalunok?" Ako. Hindi ko alam kung dahil sa pagod or sa init na biglang bumalot sa katawan ko. Hindi ako makasagot agad. Medyo sagot ko habang ibinaba ang susi ng kotse sa lamesa. "Ikaw? Bakit kising ka pa?" Lumabi siya, sa kadahan-dahang lumipat. Sa kabilang upuan, mas malapit sa akin. Amoy ko ang halimuyak niya, halong alak at pabangong matagal ng pamilyar sa akin. "Alam mo naman, mahirap matulog mag-isa," bulong niya. Lalo akong hindi nakagalaw. Parang hinihigop ako ng presensya niya. Wala akong ibang marinig kundi ang mabagal na tunog ng orasan sa dingding, pati na rin ang malalim niyang paghinga. "Vince." Malambot at banayad ang boses niya. "Sabihin mo nga sa akin, iniwasan mo ba ako nitong mga nakaraang araw?" Napatingin ako sa kanya. Masyado na kaming lumalim sa kasalanan para magpanggap na wala lang ang lahat. Hindi ko na sinagot ang tanong niya. Sa halip, tumayo ako at lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang ko, mas lumalalim ang titigan namin. Nang tuluyan akong lumapit, tumayo siya at humarap sa akin. Ilang pulgada lang ang layo ng mukha namin. "Vince," bulong niya ulit. "Ano? Na tayo? Wala na. Alam kong hindi ko na kayang umatras." Hinawakan ko ang baywang niya at sa isang iglap, naglapat ulit ang mga labi namin. Mas marahas, mas mapusok. Hinila niya ako pababa sa sofa at doon muling naganap ang kasalanang hindi na namin kayang itanggi. Pagkatapos ng mainit na gabing iyon, tuluyan na kaming hindi nag-iwasan. Kahit nasa paligid lang si Papa, nagagawa pa rin naming iparamdam ang pagnanasa sa isa't isa sa kahit simpleng paraan. Isang sulyap habang kumakain, isang dampi ng kamay habang dumadaan, isang mapanuksong ngiti na para lang sa amin. Pero isang beses, muntik na kaming mahuli. Isang hapon, habang nasa office si Papa, nasa kwarto ni Lorraine ako. Nakahiga siya sa kama, suot ang suot niyang manipis na pantulog, habang nakasandal sa unan. Hindi pa man kami nagsisimula,
Pero ramdam ko na ang init sa pagitan namin. Bakit ngayon ka lang? Pabirong tanong niya habang nilalaro ang kanyang buhok. May inayos lang sa garahe, sagot ko, saka lumapit sa kama. Nang akma na akong hahalik sa kanya, biglang nag-ring ang cellphone niya. Agad niyang kinuha at sinagot. Hello, Han? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napaatras ako at nagkatinginan kami ni Lorraine, si Papa. Uuwi ka na? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang boses. Napamulagat ako. Sinenyasan niya akong magmadali. Oo, love. Natapos na yung meeting ko dito sa Makati, pauwi na ako. Grabe ang kaba namin, DJ Serene. Agad akong tumayo, kinuha ang damit ko, at mabilis na lumabas ng kwarto. Mabuti na lang at nasa loob pa ng master's bedroom si Lorraine, kaya hindi ako nakita ni Papa nang dumating siya. Pagdating ko sa kwarto ko, humihingal ako. Saka ko lang na-realize kung gaano nakatindi ang ginagawa namin. Pero alam mo, DJ Serene, sa halip na matakot ako, mas lalo akong na-excite, mas lalo kong ginustong ulitin. Ang thrill, ang panganib, ang sikretong pwedeng sumabog sa mukha namin anumang oras. Mas lalong nagpapatindi ng pagnanasa ko kay Lorraine. At alam kong ganon, din siya papalapit na ang hindi maiiwasan, DJ Serene. Paano kung isang araw, mahuli kami ni Papa? Ano ang mangyayari sa amin ni Lorraine? DJ Serene, wala na talagang atrasan. Kung noon ay kinakabahan pa kami sa bawat galaw namin, ngayon, ibang usapan na. Hindi lang basta pagnanasa ang bumabalot sa amin ni Lorraine, addiction na to. Lulong na kami sa kasalanan. Alam naming mali pero wala na kaming pakialam. Sa bawat pagkakataong lumilipas, mas lalo lang naming hinahanap ang isa't isa. Mas nagiging delikado, mas nagiging bawal, pero mas lalong masarap. Isang gabi, nagkayayaan kami ni Papa na uminom sa terrace ng bahay. Rare moment to DJ Serene kasi bihira kaming magkaroon ng bonding. Vince, alam mo, masaya ako at nandito ka na ulit sa bahay. Sabi ni Papa habang tinungga ang baso ng whiskey. Parang kailan lang, ang bata mo pa. Ngayon, binata ka na. Ang gwapo mo pa. Manasakin. Napangisi ako. Siyempre pa, kanino pa ba ako magmamana? Sakto namang lumabas si Lorraine mula sa loob. Suot ang manipis na silk robe na dumidikit sa hubog ng katawan niya. Napatigil ako sa pag-inom. Pati si Papa, natulala saglit bago tumingin sa asawa niya. Han, hindi ka pa tapos? Tanong ni Lorraine. Kay Papa. Konti na lang, sagot ng matanda bago tumingin sa akin. Ay Vince, gusto mo ba ng company? Baka gusto mong makipagkwentuhan kay Lorraine habang tinatapos ko ato? Parang gusto kong matawa sa sinabi niya. Hindi niya alam na kanina pa kami nagkwekwentuhan ni Lorraine sa ibang paraan. Sure, sagot ko. Umupo si Lorraine sa tabi ko at habang abala si Papa sa pag-inom, marahan niyang inilapit ang mga hita niya sa hita ko. Ang kamay niya, dumapo. Sa ilalim ng mesa, pasimpleng hinahaplos ang braso ko. Grabe, DJ Serene. Sa harapan mismo ni Papa, tinutukso ako ni Lorraine. Wala siyang pakialam. Hindi siya takot. Ako rin. Gumanti ako. Inilapit ko ang kamay ko sa ilalim ng mesa at marahang ipinatong sa ibabaw ng hita niya. Naramdaman kong nag-init ang balat niya. Napatingin siya sa akin at sa likod ng mga mata niya, alam ko na gusto niya to. Habang si Papa ay patuloy na nagkukwento tungkol sa negosyo, kami naman ni Lorraine ay may sariling mundo. Ang mga daliri ko ay marahang gumapang sa loob ng kanyang robe, paakyat sa mas sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagpahalata. Pero ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Han, biglang sabi ni Lorraine, bahagyang napapaungol. Gusto ko nang matulog, mauna na ako.
Tumango si Papa. Sige, sunod ako mamaya. Bago siya tumayo, pasimple niyang hinaplos ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Pinisil ng mariin bago tuluyang umakyat sa kwarto nila. Napangiti. Ako, enter 1 oras lang ang lumipas, sumunod na ako sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto niya, andun siya. Nakahiga sa kama, ang suot na robe ay halos hubad na, at ang mga mata niya puno ng pagnanasa. Ang tagal mo, bulong niya. Lumapit ako sa kama, at bago pa man ako makasagot, hinila na niya ako pabagsak. Sa tabi niya, "Hindi ka ba natatakot?" Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang katawan. "Hindi," sagot niya habang bumubulong sa tenga ko. "Mas nakaka-excite nga eh. Hindi ba mas masarap kapag delikado?" DJ Serene, sira na talaga kami. Sa mismong kama nilang mag-asawa, tinuloy namin ang bawal na laro. Sa mismong kwarto nila ni Papa, pinagsaluhan namin ang apoy ng kasalanan. At alam mo kung ano ang pinakamasama? Habang ginagawa namin yon, sa kabilang kwarto lang natutulog ang tatay ko. Ramdam ko ang hininga ni Lorraine sa balat ko. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya sa ilalim ko. Ramdam ko ang bawat haplos niya, ang bawat daing niya, wala. Na kaming control. At kahit anong gawin namin, alam naming hindi na namin matitigil to. Simula nung gabing yon, mas lalo kaming naging mapangahas. Mas lalo kaming naging mapusok. Nagkikita kami sa loob ng bahay. Habang nandyan si Papa. Nagpapalitan kami ng mga patagong titig habang kumakain. Nagpapadala siya sa akin ng mga malalaswang mensahe habang nasa opisina si Papa. At kapag may pagkakataon, ginagamit namin ang bawat sulok ng bahay na ito para ipagpatuloy ang kasalanan namin. Wala nang guilt, wala nang pag-aalinlangan, wala na kaming pakialam. Pero sa kabila ng lahat, alam naming may hangganan ang ganitong klaseng laro. At ang tanong, DJ Serene, hanggang kailan namin to kayang itago? DJ Serene, akala ko kaya kong kontrolin ang lahat. Akala ko laro lang to, isang bawal na relasyon na puno ng init at thrill. Pero ngayon, mukhang tapos na ang laro. Dahil isang umaga habang nagpapahinga, kami ni Lorraine pagkatapos ng isang mainit na gabi, bigla siyang napatingin sa akin. May kakaibang ekspresyon sa mukha niya. "Vince, may kailangan akong sabihin sa'yo." Bulong niya. "May halong kaba sa tinig." "Ano yon?" Tanong ko habang hinahaplos pa ang bewang niya. Napalunok siya. Hindi makatingin ng diretso. Hindi pa ako dinadatnan. Biglang parang nahulog. Ang sikmura ko, DJ Serene. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. Pilit na hindi nagpapanik. "Hindi pa ako dinadatnan, Vince. At huling beses na nagkaroon ako bago pa tayo nagsimula," sagot niya. At ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Hindi ito pwedeng mangyari. Napatayo ako mula sa kama, naglakad-lakad sa kwarto niya, namin, habang gulong-gulo ang isip ko. "Wala pa namang kasiguraduhan, di ba?" Sabi ko, pilit na hinahabol ang composure ko. "Oo, pero kinakabahan ako," sagot ni Lorraine. "Vince, paano kung buntis ako?" Napatitig ako sa kanya. Kahit nasa gitna siya ng kaba, hindi ko maiwasang humanga pa rin sa kagandahan niya. Ang katawan niyang minahal ko ng sobra. Ang mukha niyang halos araw-araw kong hinahalikan. Dapat ba akong matakot? O dapat ba akong mas lalo pang maglaho sa bisyo naming dalawa? Dapat ay kabahan kami. Pero sa halip, parang mas lalong nagdagdag ng excitement ang posibilidad na to. Dahil imbes na umiwas si Lorraine, mas lalo lang siyang naging mapusok. "Vince?" Bulong niya habang nilalapitan ako. Kung sakaling totoo to, mas lalo na tayong hindi pwedeng mahuli. Napatingin ako sa kanya, at sa loob ng mga mata niya,
nakita ko ang apoy na hindi pa rin nauubos. Dahil hindi ko kayang iwan ka, dagdag pa niya, at hindi ko kayang itigil to. At bago pa ako makasagot, muling dumampi ang mga labi niya sa labi ko. Nawala na naman ang mga pangamba. Nalimutan ko na naman ang takot dahil sa halip na lumayo kami sa kasalanan, mas lalo lang naming niyakap ito. Kinabukasan, nagdesisyon siyang bumili ng pregnancy test. Magkasama kaming lumabas, kunwari may bibilhin lang para kay Papa. Habang naglalakad kami sa mall, napansin kong may kakaibang aura si Lorraine. Imbes na kabahan, parang may excitement pa sa kanya. Para kang hindi kinakabahan, biro ko sa kanya habang nasa loob ng pharmacy. Vince, Anya, nakangiti ng mapangakit. Hindi ba mas thrilling to? Mas lalo tayong nasa delikadong sitwasyon ngayon at mas lalo akong nasasabik. Tinde, DJ Serene. Mas lalo akong nilamon ng excitement. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa banyo habang naiwan akong naghihintay sa kama. Ilang minuto ang lumipas. Lumabas siya, hawak ang test kit, pero hindi nagsalita. Tingnan mo, Anya, binigay sa akin ang pregnancy test. At nang makita ko ang resulta, 2 linya. Positibo, buntis si Lorraine. Buntis siya, at ako ang ama. Pero ang tanong, DJ Serene, paano na ngayon? DJ Serene, pagkatapos naming makita ang 2 linya sa pregnancy test, para akong nakuryente, para akong hindi makahinga. Alam kong totoo to, pero hindi pa rin ako makapaniwala. Buntis si Lorraine, at sigurado akong ako ang ama. Dapat siguro na guilty ako, pero sa halip, may naramdaman akong kakaibang init. Dahil habang nakatayo si Lorraine sa harapan ko, kita ko sa mga mata niya ang halong takot at pagnanasa. Alam niyang mali. Alam kong mali. Pero imbes na umiwas, parang lalo lang kaming naadik sa kasalanan. Wala nang atrasan, Vince? Bulong niya, inilalapit ang labi niya sa tenga ko. Pero habang wala pang nakakakita, sulitin natin ang bawat oras. DJ Serene, alam mong hindi ko siya matatanggihan. Simula nang malaman naming buntis siya, mas lalo kaming naging mapusok. Sa tuwing aalis si Papa para sa meeting, hindi lang simpleng pagtataksil ang ginagawa namin ni Lorraine. Hinayaan naming lamunin kami ng kasalanan. Sa bawat sulok ng bahay, sa sala, sa banyo, sa mismong hapagkainan, kung saan kumakain kaming 3, bilang isang pamilya. Walang lugar na hindi namin ginamit sa paglalaro ng apoy. Minsan, kahit nasa bahay si Papa, nagagawa pa rin naming ituloy ang lihim naming relasyon. Habang nasa kwarto si Papa at abala sa laptop niya, kami naman ni Lorraine nasa banyo ng guest room, nilulunod ang isa't isa sa pagnanasa. Habang nasa phone call si Papa kasama ang mga business partners niya, si Lorraine ay nakaluhod sa harapan ko sa loob ng kanyang walk-in closet. Pinapaligaya ako sa paraang alam niyang gusto ko. Vince, gusto ko pa. Ungol niya isang beses habang hinahatak ako papunta sa kama niya. At sa halip na tumigil, mas lalo lang akong naging hayok sa kanya. Alam naming mas lalong nagiging delikado, pero wala na kaming pakialam. Pero isang araw, DJ Serene, biglang nagbago ang lahat. Aalis dapat si Papa noon papunta sa isang business trip sa Cebu. Akala namin 3 araw siyang mawawala. Kaya nagplano kami ni Lorraine na sulitin ang 3 araw na iyon. 3 araw na walang istorbo. Vince, gusto kong mag-out of town tayo. Doon sa private rest house ng tatay mo sa Tagaytay. Bulong ni Lorraine habang nakayakap sa akin sa kama. Pumayag ako. Dahil sino ba namang tatanggi sa alok niya? Kinabukasan, maaga kaming umalis. Habang nagdadrive ako ng kotse ko papunta sa rest house, hindi ko maiwasang mapatingin kay Lorraine. Mali ang lahat ng to.
Pero bakit parang ang saya namin? Pagdating sa rest house, hindi na namin sinayang ang oras. Walang ibang tao. Walang makakahuli sa amin. Doon, nilasap namin ang bawat sandali. Doon, hinayaan naming lunurin kami ng init, ng kasalanan. Pero sa hindi namin inaasahan, may dumating. Habang nasa kama kami, hubot-hubad, at ninanamnam ang isa't isa, biglang bumukas ang pinto. At sa harapan namin, nakatingin, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Si Papa DJ Serene, huli na kami. Wala na kaming kawala. DJ Serene, hindi ko akalain na ganito kabilis mangyayari ang kinatatakutan namin. Huli kami. Hubot-hubad, nasa kama, habang si Papa, ang lalaking dapat naming nirerespeto, ang lalaking pinagkakautangan namin ng lahat, ay nakatayo sa may pintuan. Hindi siya nagsalita. Pero ang tingin niya, DJ Serene, parang gusto niya akong patayin. What the? Vince. Bulong ni Papa. Pero sa sobrang bigat ng boses niya, parang mas nakakatakot kaysa kung sisigawan niya ako. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Hindi ko alam kung tatakbo ako, kung magpapaliwanag or kung aaminin ko na lang ang lahat. Si Lorraine naman, agad na nagtakip ng kumot sa katawan niya. Pero kahit kita ko ang takot sa mata niya, hindi ko rin maitanggi ang kakaibang kislap doon. Para bang, sa kabila ng lahat ng to, hindi siya nagsisisi, but let me explain. Pero bago ko matapos ang sasabihin ko, bigla siyang sumugod. Isang malakas na suntok ang lumapat sa panga ko. Sobrang sakit, DJ Serene. Dumilim ang paningin ko sa lakas. Bumagsak ako sa sahig, pero bago pa ako makabangon, sinunggaban. Na naman ako ni Papa. What the? Anak kita! Pero anong ginawa mo? Sigaw niya habang sunod-sunod ang suntok niya sa mukha ko. Ramdam ko ang pagdaloy ng dugo sa labi ko. Ramdam ko ang sakit sa panga ko, pero hindi ako lumaban. Kahit paano, alam kong deserve ko to. Pero ang mas ikinagulat ko, DJ Serene, hindi nagsisigaw si Lorraine. Hindi siya nataranta. Sa halip, lumapit siya kay Papa. At sa malumanay pero matigas na boses, sinabi niya ang, hindi ko inaasahang maririnig ko, Alfonso, tama na. Malamig niyang sabi. Napatingin si Papa sa kanya, humihingal sa galit. Anong tama na? Ano to, Lorraine? Niloko mo ako. Niloko niyo akong dalawa ng sarili kong anak. Pero hindi natinag si Lorraine. Oo, niloko kita. Diretsyong sagot niya. Pero Alfonso, kailan mo ba talaga ako minahal? Napatigil si Papa. Ako rin, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Simula nung kinuha mo ako bilang asawa mo, business transaction lang tayo. Alam mong totoo yan, dagdag pa ni Lorraine. Hindi mo ako minahal. Ginawa mo lang akong tropeyo sa buhay mo. At alam mong matagal nang patay ang relasyon natin. Hindi agad nakapagsalita si Papa. At sa unang pagkakataon, DJ Serene, nakita ko siyang nanghina. Tahimik kaming tatlo sa loob ng kwarto. Ako, duguan, nakaupo sa sahig. Si Lorraine, nakatayo sa tabi ng kama, walang kahit anong pagsisisi sa mukha niya. At si Papa, nakatayo sa pintuan, nakuyom ang kamao, pero hindi na sumisigaw. Hanggang sa bumulong siya, anong balak niyo gawin ngayon? Napatingin ako kay Lorraine, at sa isang ngiti niya, parang alam ko na kung anong mangyayari. Hindi pa tapos ang kasalanan namin. Hindi pa tapos ang laro. DJ Serene, pagkatapos ng gabing iyon sa rest house, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko, magigising na lang ako isang araw at babalik na ang lahat sa normal, kahit imposible. Pero hindi, dahil simula noong nahuli kami ni Papa, nagsimula na ang tunay na bangungot.
Pagkatapos ng mainit na sagutan sa rest house, hindi na kami muling nagsalita pa. Bumalik kami sa bahay na parang walang nangyari. Si Papa, tahimik lang. Pero kitang-kita sa mga mata niya ang galit. Si Lorraine, walang bahid ng pagsisisi, at ako? Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nararamdaman ko. Hindi ko matanggap na tapos na ang lahat sa amin ni Lorraine. Hindi ko rin matanggap na ang sariling ama ko ang nagmamay-ari sa kanya. Pero ang pinakakinakatakot ko, DJ Serene, bakit parang napakadali niyang tinanggap ang lahat? Bakit hindi siya nagalit? Isang gabi, habang nasa kwarto ako, may narinig akong mahihinang kaluskos sa labas. Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang pinto. At doon ko nakita si Papa, nakatayo sa hallway, hawak ang isang baso ng alak. "Vince!" malamig niyang sabi. "Hindi." Ako nakakibo. "Tara, inom tayo," dagdag niya, sabay lakad papuntang study room niya. Alam kong hindi ito simpleng inuman lang. Pero sumunod ako. Pagdating ko sa loob, may 2 baso ng whiskey sa lamesa. Umupo siya sa harapan ko, saka tinulak ang isa papunta sa akin. Tahimik lang kami habang umiinom. Walang nagsasalita, hanggang sa bigla siyang tumawa ng mahina. "What the, Vince?" sabi niya. "Kailan pa?" Alam ko kung anong tinutukoy niya. Pero hindi ako sumagot. "Kailan mo sinimulan kantutin ang asawa ko?" Bumigat ang sikmura ko sa narinig ko. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Hindi galit. Kalma. Parang may iba siyang iniisip. "Kailan, Vince?" Ulit niya. Huminga ako ng malalim. "Matagal na," sagot ko sa mababang boses. Hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko maintindihan. Magaling, bulong niya. "At sigurado kang anak mo yung dinadala niya?" Tumango. Ako, napabuntong hininga siya, sabay inom ng alak niya. Pagkatapos tumayo siya. Lumapit sa akin at bumulong sa tenga ko. "Kung ganun, may paraan para ayusin natin to." Kinabukasan, parang walang nangyari. Si Papa pumasok sa trabaho. Si Lorraine, tahimik lang sa bahay. Pero bago siya umalis, nag-iwan si Papa ng isang sobre sa kama ko. Binuksan ko. At ang laman, isang pistola at isang maliit na papel, ang nakasula. "Alisin mo ang problema, Vince. Alam mo na ang dapat gawin." Sa oras na yan, DJ Serene, si Papa mismo ang nag-utos sa akin na tapusin ang gulong ito. At alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Si Lorraine. At doon ko lang napagtanto na ako mismo ang naging biktima ng isang mas malaking laro. DJ Serene, hawak ko ang pistola. Mabigat sa kamay, mas mabigat sa konsensya. Sa isang iglap, lahat ng init, lahat ng kasalanan, lahat ng sarap, napalitan ng malamig na takot. Alam ko kung ano ang gusto ni Papa. Gusto niyang burahin si Lorraine sa buhay namin. Pero paano ko to magagawa? Paano ko mapapatay ang babaeng minahal ko ng buo? Ang babaeng nagdala ng anak ko sa sinapupunan niya? Gabi na, tahimik ang buong bahay. Nasa kwarto si Lorraine, hindi alam ang panganib na nagbabadya. Pumasok ako sa loob. Nakaupo siya sa kama, suot lang ang manipis niyang nightgown. Kitang-kita ang hubog ng katawan niya. Ang katawan na ilang beses kung minahal sa dilim ng gabi. Ngumiti siya. "Vince, hindi pa ako inaantok," malambing niyang bulong. "Halika." Pero hindi ako gumalaw. Nakita niya ang ekspresyon ko, ang tensyon sa mukha ko, at sa isang saglit, naintindihan niya. Napatingin siya sa kamay kong nakasuksok sa likod, kung saan nakatago ang baril. Hindi siya nagtanong. Hindi siya sumigaw. Sa halip, tumayo siya. Lumapit sa akin. At sa isang malambing, pero matigas na tinig, sinabi niya, "Hawak ka na niya, ano?"
Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ngumiti siya, pero kita sa mga mata niya ang lungkot. Lumapit siya sa tenga ko at bumulong. Kung may papatay sa akin, gusto ko ikaw lang, Vince. Nalaglag ang puso ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo ron, pero parang isang siglo ang lumipas. Bumitaw siya sa akin. Dahan-dahan niyang hinila ang kamay ko at ipinatong niya sa dibdib niya kung nasaan ang puso niya. Tapatin mo ako, Vince. Bulong niya. Kaya mo bang gawin? Tumulo ang pawis ko. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng minahal ko, sa ina ng anak ko. Sa isang saglit nag-flashback sa isip ko ang lahat. Ang unang beses na pinagnasaan ko siya. Ang unang beses na nahawakan ko siya. Ang unang beses na pinagsaluhan namin ang bawal na pagmamahal. At ngayon, ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi, DJ Serene. Hindi. Pinunot ko ang baril, pero hindi ko siya pinaputukan. Sa halip, tinutok ko ito sa sarili ko. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Lorraine. Kung may dapat mamatay sa kwentong to, ako yon. Bulong ko. Pero bago ko pa mahila ang gatilyo, bang! Isang putok ng baril ang pumuno sa kwarto. Napakurap ako. At doon ko nakita ang duguang katawan ni Lorraine. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Hawak ang dibdib niyang tinamaan ng bala at sa pintuan ng kwarto, si Papa. Hawak ang baril na umuusok pa. Walang hiya kayong dalawa, malamig niyang sabi. Wala nang makakawala sa laro ko. At doon ko lang napagtanto na sa simula pa lang, wala talaga akong laban sa halimaw na tinatawag kong ama. DJ Serene, sa mga sandaling iyon, naiwan akong nakatayo, hindi makapaniwala sa mga nangyari. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay meron kami ni Papa, pero ang sakit, bawat hakbang ko, parang binabalikan ako ng mga pagkakamali, mga kasalanan na hindi ko alam kung kailan matatapos. Si Lorraine, ang babaeng minahal ko, ang babaeng nagdala sa akin sa matinding kasalanan, nahulog sa sahig, wala ng buhay. At ang ama ko, ang lalaking dapat na nag-aalaga at nagmamahal sa amin, siya pala ang nagpatay sa kanya. Tahimik lang si Papa habang nakatayo sa pintuan. Ang baril niya ay nakatutok pa rin sa patay na katawan ni Lorraine. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Tinutok ko ang mga mata ko sa kanya. Naramdaman ko ang galit, ang takot at higit sa lahat, ang pagkabigo. Bakit mo ginawa to? Ang tanong ko, halos mahulog ang mga salita sa bibig ko. Hindi siya sumagot agad. Tumagal pa ng ilang segundo bago siya ngumiti at naglakad patungo sa akin. Wala kang alam, Vince, sabi niya. Ang boses niya tahimik pero puno ng kapangyarihan. Tinuturuan kita ng isang mahalagang leksyon. Pagbuhay ang tao pwedeng magkamali, pero pagpatay na, wala nang chance para magbago. Ang mga kalaban mo, Vince, kailangan mong alisin kung gusto mong manatiling buhay. Tinutok ni Papa ang baril sa aking ulo. At sa tingin ko, seryoso siya. Alam mo, Vince, patuloy niya, ginawa ko to para sa atin, para sa negosyo, para sa kinabukasan mo. Kung hindi ko ginawa to, magiging kalaban kita. Tumatagilid na ang mundo ko, parang bawat hakbang ko ay lumubog sa putik. Walang direksyon, walang malinaw na sagot. Hindi ko na kaya, sabi ko, ang boses ko puno ng sakit. Hindi ko na kaya itong buhay na to. Papa ko, siya na lang ang natirang pamilya ko. Pero nakalimutan ko ba? O ako na lang ang natirang saksi sa mga laro niya? Wala kang choice? Vince, sabi ni Papa, binaba ang baril at iniabot sa akin ang papel.
Sa ngayon, ikaw na ang magpapatuloy ng laro. Bumagsak ang papel sa kamay ko. Binasa ko, ito ang magiging buhay ko. Magiging buhay namin. Ang lihim na itinaguyod namin ng 3 taon. Malapit na ang mga susunod na hakbang, Vince. Kung wala kang magagawa, ako ang bahala, sabi ni Papa. At bago pa ako makapagsalita, umalis siya. Tahimik na naghintay si Papa. Wala nang ingay sa buong bahay. Pero ang lahat ng nangyari, para bang isang malupit na pagsubok sa akin. Habang natutulog si Papa at iniisip ko ang mga nangyari, tumigil ako at nag-isip. Si Lorraine. Siya ang huling kabit sa buhay ko. Si Lorraine, na naging sanhi ng lahat ng kasalanan, siya na mismo ang naging dahilan ng lahat ng laro na ipinagpatuloy ni Papa. Siya ang dahilan ng pagkatalo namin sa buhay. Hanggang sa lumipas ang mga araw, wala na akong magawa kundi maghintay ng mga susunod na utos ni Papa. Tulad ng mga galamay na isang maliit na buhay na lang. At lahat ay magtatapos sa oras na kailangan na ng bayad. DJ Serene, sa mga huling linggo, nararamdaman ko na parang unti-unti nang nawawala ang lahat ng pagkatao ko. Ang bawat hakbang ko, ang bawat desisyon ko, lahat ay nakatali kay Papa. Wala nang buhay na may sariling kontrol. Si Papa, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay parang walang nararamdamang pagsisisi. Hindi ko alam kung anong klaseng monster ang pumasok sa utak niya. At ako? Ako na lang yata ang natirang tao na nahulog sa isang malupit na laro ng mga kasalanan na hindi ko na kayang baguhin. Isang gabi, hindi ko na nakayanang maghintay pa. Tumayo ako mula sa kama at naglakad papunta sa study room ni Papa. Walang ingay. Lahat ng mga ilaw sa bahay ay nakapatay, parang isang dilim na nagpapahirap sa akin. Dahil hindi ko alam kung paano ko aaminin kay Papa ang lahat ng nararamdaman ko, ang takot, ang pagkabigo, at ang pagkasira ng sarili ko. Pero kailangan ko nang malaman kung anong susunod na hakbang. Pumasok ako sa study room. Tahimik si Papa, nakaupo sa mesa, hawak ang isang lihim na dokumento. Pa, tawag ko sa kanya. Nanginginig ang boses, napatingin siya sa akin, at bigla akong nahulog sa tingin niyang walang emosyon. Anong nangyari? Tanong ni Papa. Dahan-dahan kong inilabas ang baril mula sa aking sinturon. Gusto ko ng kalayaan pa. Ayoko na, sabi ko. Ang boses ko matigas pero puno ng takot. Kalayaan? Sagot ni Papa, habang pinagmamasdan akong nakatayo sa harapan niya. Iyan ang hindi mo matutunan, Vince. Hindi mo pa rin nauunawaan ang laro. Para sa iyo, kalayaan. Para sa akin, control. At doon ko lang napagtanto, ang ama ko, hindi lang ako tinuturuan. Tinatanggalan na pala ako ng lahat ng karapatan ko. Hindi ko na kayang pigilin pa ang sarili ko. Hindi ko kayang patagilid ang sarili ko at magpakasunduan. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Hindi ko na kaya pa. Gusto kong umalis sa laro, sagot ko. Ang mga mata ko puno ng galit. Pero ikaw mismo ang nagtakda ng ating kapalaran. Wala akong magagawa kung ikaw pa rin ang magiging Diyos sa lahat ng galaw ko. Papa, hindi nag-react. Tumayo siya at lumapit sa akin. Binanggit ang mga salitang may kasamang sakit. Bilog ang mundo, Vince. At sa dulo, ikaw pa rin ang magsisilbing instrumento sa mga desisyon ko. Wika niya. Bumuntong hininga ako at isang click. Bang! Napasigaw siya, pero hindi siya nahulog. Sa halip hawak niya ang aking kamay na may baril. Hindi mo pa rin nauunawaan, no? Sabi ni Papa. Ngumiti. Naiwan akong nakatayo ron, puno ng dugo at hindi ko na malaman kung ano pa ang susunod. Ang ama ko, na hindi ko akalain, siya pala ang pinakahalimaw sa lahat ng buhay ko.
DJ Sirin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ulit. Pero alam ko isang bagay. Wala na akong takas. Wala nang pag-asa. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin ni Papa, pagkatapos ng mga patayan at mga lihim, lahat ay nagbago. Gabi na nang magtama ang aming mga mata ni Papa, at sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang magtago pa. Ang mga alingaw-ngaw ng mga kasalanan namin ay dumagundong sa aking utak. Ang mga iniwasang tanong, ang mga lihim na iniiwasang pag-usapan, lahat sila'y nagsanib sa isang malaking katanungan. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig, na kasiyahan at sa kanyang mga labi, may mga salitang binitiwan na magpapabago ng lahat. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanila, Vince? Tanong ni Papa, at ako'y napaatras ng kaunti. Natatakot na baka hindi ko na kayang tanggapin ang buong katotohanan. Wow, tanong ko. Ang boses ko nanginginig. Si Lorraine at ang anak mo, sagot ni Papa. Ang kanyang tinig malamig, parang tinatawag ang aking huling pagkatao. Agad akong nakaramdam ng pag-aalala. Anong nangyari sa kanila pa? Ang sigaw ko. Ngumiti si Papa. At ang ngiti na iyon, DJ Sirin, parang isang pangil ng pangil na pumapasok sa aking dibdib-isaw. Tumagal ang katahimikan sa kwarto at alam ko ito na ang pagharap sa huling kabanata ng aming kwento. Si Papa hindi nagmadaling magsalita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril at naglakad palapit sa akin. Naiisip ko lang, Vince. Hindi ko na kailangan si Lorraine at ang anak mo para magpatuloy ang mga negosyo ko. Naramdaman ko ang pagyugyog ng aking katawan. Ano? Anong ibig mong sabihin pa? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Ang kanyang mga mata kumikislap ng kasakiman. Tinutulungan kita, anak. Hindi ko na sila kailangan, kaya't sinigurado ko na wala nang hadlang sa ating mga plano. Agad akong nagkakaroon ng pagka-distract sa sinabi ni Papa. Hindi mo sila pinatay. Hindi. Wala na akong kakayahang magsalita pa. Ang kanyang mga galaw, ang mga lihim na hindi ko alam, pinupuno ng kasinungalingan ang aking puso. Ako ang dahilan kung bakit nagpatuloy ang lahat ng ito. Ngunit Vince, sabi ni Papa, ang kanyang tinig ngingil-ngil sa aking mga tainga, lahat ng ito ay para sa iyo, para sa iyong kinabukasan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mukha ay hindi na magkapareho ng dati. Ang kasakiman na sumik sa kanyang mga mata ay nagdulot ng takot. Bago pa man ako mag-react, mabilis niyang kinuha ang baril na iniiwasan ko. Tinukso niya akong hawakan ito at gamitin ang susunod na hakbang. Pumili ka, Vince. Ang buhay ko o ang buhay nila. Walang maliligtas kung hindi ka magpapasya ngayon, sabi ni Papa. Ang mga mata niya ay parang nagsisilibing sindi ng apoy. Lalo akong nalamig. Lahat ng mga pagkakamali ko ay nagbalik sa aking mga mata. Ngayon ko lang naisip, wala akong kaligtasan. Ang buhay namin ay puno ng kasinungalingan at wala nang matitira sa amin kundi ang mga kasalanang hindi namin kayang pagbayaran. Hindi ko na kayang gawin ito pa, sambit ko. Ang aking tinig sumabay sa pag-alon ng galit at takot. Hindi ko na kayang patagilid ang mundo ko para sa'yo. Hindi ko na kayang pumatay. Hindi ko na kayang patuloy na magtago. Sa mga salitang iyon, ang mga mata ni Papa ay nagbago. Walang galit, walang awa. Parang isang tao na nagbabalik loob sa kalaliman ng madilim na sikretong kanilang tinataglay. Bumangon siya. Hindi ko alam kung siya na ang tinutukoy ng mga galit na mata ko. Si Papa, ang lalaki na nagtakda sa lahat ng ito. Bumalik ako sa mga tanong ko. Iba na ang tingin ko sa kanya. Sinubukan ko mag-isip.
Walang ibang makikinabang kung hindi ako, DJ Serene, habang ako ay nakatayo roon sa harap ni Papa. Ang mga katotohanan at lihim ay tila unti-unting nagiging mas klaro. Napag-isip-isip ko na hindi na ako maaaring magpatuloy pa sa ganitong paraan. Itinulak ako ng mga pangyayari sa isang direksyon na hindi ko kayang kontrolin at mas lalo ko pang naramdaman na napakabigat ng mga kasalanan na nagawa ko. Vince, tawag ni Papa, ang tinig niyang malalim at malamig. Bawat hakbang mo, bawat desisyon, hindi na mababawi pa. Wala nang pabalik. Ang boses ko ay parang nawalan ng lakas. Naramdaman ko na para bang natagpuan ko na ang katapusan ng lahat ng ito. Walang lalabas na kaligtasan mula sa kasalanang nag-umpisa sa amin. Sa lahat ng mga ginawa ko, ako na ang pangunahing may kasalanan. Wala nang pagkatao, sabi ko. Ang boses ko naputol-putol. Ngumiti si Papa. Ang kanyang ngiti ay hindi na iyon ng isang ama. Isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti ng kalupitan. Alam ko, Vince. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Wala nang magiging pagbabago kung susubukan mo pang magbago. Tanggapin mo na lang ang lahat ng ito. Habang iniisip ko ang mga nangyari sa amin ni Lorraine at lahat ng ginugol na taon ng pagsisinungaling at pagnanasa, parang bigla akong napagod. Napagod na sa lahat ng lihim na sinikap kong iwasan. Napagod sa paglalaro ng isang laro na hindi ko kayang patagilid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang nakikita kong katotohanan. Ang laro ni Papa ay nagbigay sa kanya ng panalo. Walang sino mang makakalaban sa kanya. Alam mo, Vince, patuloy ni Papa, ang mga mata niyang nagsasabing wala nang ibang plano kundi ang kanyang mga desisyon. Kung gusto mong patuloy na mabuhay, kailangan mong maging tulad ko. Kailangan mong magbago at tanggalin ang lahat ng makakagambala sa'yo. Kasama na rito si Lorraine at ang mga alaala mong yan. Naramdaman ko ang pagkabigat ng puso ko. Ang mga salitang binitiwan ni Papa ay parang mga pako na tumusok sa aking isipan. Siya ang dahilan kung bakit ako napagod. Siya ang dahilan kung bakit ako nakaluhod sa harap niya, naguguluhan kung saan pupunta ang buhay ko. Pero sa kabila ng takot, may isang bahagi sa akin na nagsabi, huwag kang matakot. Sagot ko, wala akong magagawa kundi sundin ang gusto mo. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa aking bibig nang walang kalaban-laban. Masyado nang malalim ang kasalanan na pinasok ko. Si Papa, nang makita ang aking pagsuko, ay tumango. Alam ko, Vince, nandyan na yan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, gamitin mo ang mga natutunan mo sa amin. DJ Serene, siguro ito na ang pinakamadilim na oras ng buhay ko. Walang ibang daan kundi ang magpatuloy sa harap ng isang bagong mundo na puno ng kasinungalingan at kasakiman. Ang mga salitang binitiwan ni Papa ay umaling-awngaw sa aking isipan, wala nang pabalik. Ito na ang katapusan ng lahat ng tinahak namin. Wala nang ibang pwedeng magbago. Si Papa, si Lorraine, kami, lahat kami ay naging mga parte ng isang laro ng kapangyarihan na hindi ko na kayang kontrolin. Nagpatuloy ang buhay namin, mag-ama DJ Serene. Naging sunod-sunudan ako sa mga gusto ni Papa. Wala nang ibang tao pa ang hinayaan namin na makapasok sa aming buhay. Katagalan, pinagbayaran na ni Papa ang kasalanan niya. Nakulong at nagkaroon siya ng malubhang sakit na kalaunan ay binawian siya ng buhay. DJ Serene, sangaw na ko na lang mag-isa ang nagpapatakbo ng negosyo na tinaguyod ni Papa kasabay ng masalimuot na buhay na aking naranasan. At dito nagtatapos ang kwento ng pinakamadilim na oras ng buhay ko. Salamat.